Pinatalsik na ang anak nyo, Miss Reyes. Kailangan nyo siyang kunin, ngayon na. Boses ng principal, halos sumisigaw sa telepono. Gusto kong sumigaw pabalik. Ang anak kong tahimik, ang aking Marco, pinatalsik. Dahil sa away, agad bumuhos ang luha sa mga mata ko, pero sa bawat patak, nagliyab ang galit sa loob ko. Hindi ko hahayaang mangyari to, hindi sa anak ko. Bilang isang babaeng madalas mapuri sa aking itsura at kinaiinggitan ng marami sa aking tagumpay sa trabaho, ang totoo, ang buong mundo ko ay umiikot sa isang tao lang, ang aking anak, si Marco. 9 na taon pa lang siya, pero mayroon na siyang kaluluwa ng isang artist at isip ng isang pilosopo. Mahilig siya sa pagbabasa, sa pagguhit, at sa paggawa ng mga kakaibang bagay gamit ang recycled materials. Ang aming bahay ay puno ng kanyang mga likha, bawat sulok ay may kwento ng kanyang pagkamalikhain. Ang buhay ko ay simple pero buo. Isang umaga, magigising ako ng maaga, maghahanda ng almusal habang amoy kape at tinapay ang buong bahay. Pagkatapos, gigisingin ko si Marco, na madalas ay inaantok pa, at sabay kaming mag-aalmusal, nagkukwentuhan tungkol sa kanyang mga pangarap o sa mga kakaibang bagay na napapanaginipan niya. Ihahatid ko siya sa paaralan at hahalikan ko siya sa noo bago siya bumaba. Ang aming mga gabi ay puno ng tawa, kwentuhan at minsan tahimik na pagbabasa. Ang pagiging single mom ay hindi madali, pero ginagawa kong masaya ang bawat sandali para sa kanya. Ang pamilya ko ay suportado rin ako, lalo na ang tatay ko, isang matalino at respetadong abogado. Madalas ko siyang lapitan para sa payo, hindi lang sa buhay kundi pati na rin sa mga importanteng desisyon. Akala ko, ang ganitong kapayapaan ay mananatili magpakailanman. Pero may paparating na bagyo at hindi ko iyon nakita. Ang unang ulap na dumilim sa aming buhay ay ang pagbabago ni Marco. Dati, pag-uwi niya mula sa eskwela, parang araw siyang bumubulaga sa bahay, puno ng kwento, ng tawa, at ng mga ideya niya sa art. Ngayon, pagbukas ko ng pinto, madalas na tahimik lang siya. Parang may dala siyang mabigat na ulap. Pag tinatanong ko kung okay lang ba siya, sasabihin lang niya, okay lang po, mawala po yun. Hindi siya ang Marco na kilala ko. Nag-aalala ako pero ayaw ko ring pilitin. Akala ko siguro, normal lang yan sa mga bata, may araw na ayaw magsalita. Isang hapon, habang naghahanda kami ng merienda, nabanggit niya ang pangalan ng isang bagong estudyante sa klase nila, si Carlo. Ma, may bagong classmate po kami, sabi niya habang kumakain ng sandwich. Si Carlo po. Malaki po siya. Tapos medyo malakas po siyang mang-asar. Hindi ko na pinansin masyado. Akala ko siguro, may bago lang siyang kaklase na medyo makulit, typical lang. Pero ilang araw ang lumipas, napansin ko na tuwing binabanggit niya ang pangalan ni Carlo, may kakaiba sa tono ng boses niya. Parang may lungkot o takot doon na pilit niyang tinatago. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay, ay may bahid na ng kalungkutan. Minsan, nakita ko si Carlo sa gate ng eskwela. Malaki nga siya para sa edad niya, at medyo mayabang ang dating. Nakita ko pa siyang nanunukso ng ibang bata, sinisipa ang bag ng isang babae, pero hindi ko na pinansin. Akala ko siguro, boys will be boys. Hindi ko pa noon alam na ang batang iyon ang sisira sa katahimikan ng buhay namin. Hindi ko pa alam na ang simpleng pagbanggit ni Marco sa kanyang pangalan ang simula ng pinakamalaking bangungot na pagdadaanan namin. Ang tahimik na pagbabago ni Marco ay unti-unting naging halata at mas masakit. Tuwing umaga, bago siya pumasok sa paaralan, parang may bigat sa bawat hakbang niya. Madalas siyang magreklamo ng sakit ng tiyan o ulo, at kahit alam kong minsan ay nagpapalusot lang siya para hindi pumasok, may parteng ng puso ko na nagdududa. Isang beses, habang inaayos ko ang bag niya, napansin ko ang isang maliit na galo sa braso niya. Marco, ano to? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ah, ma, nadapa lang po ako sa PE, sagot niya, pero umiiwas siya ng tingin. Hindi ako kumbinsido. Ang galos ay parang pasa, hindi galing sa pagkadapa. May isa pang insidente. Nakita ko ang isa sa mga drawing book niya na punit ang pahina. Ang artwork niya, na pinaghirapan niyang gawin, ay sira. Sino nang gumawa nito, anak? Tanong ko, halos pabulong. Wala po, mabaka aksidente lang po sa bag, sabi niya, at agad niyang isinara ang libro, halatang ayaw ng pag-usapan. Alam kong hindi ito aksidente.
May mas malalim na nangyayari at si Marco ay ayaw magkwento, marahil ay takot. Sinubukan kong kausapin ang teacher niya, si Miss Garcia. Miss Garcia, napansin ko po na medyo tahimik si Marco nitong mga nakaraang linggo. Simula ko, maingat na maingat. Ngumiti siya, pero ramdam ko ang kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Ah, ganoon po ba? Siguro po adjustment lang. May mga bata po talagang medyo mahiyain, sagot niya, at bigla niyang binanggit si Carlo, na parang casual lang. Si Carlo nga po, medyo boisterous. Malakas ang dating. Minsan, nahihirapan ang ibang bata na makasabay. Parang may ibig siyang sabihin pero ayaw niyang direktang sabihin. Hindi ako nasiyahan sa sagot niya. Parang iniiwasan niya ang issue at mas pinoprotektahan pa si Carlo. Doon ko naramdaman ang matinding pagkabalisa. Pakiramdam ko may tinatago sila. Hindi nga ako nagkamali. Ang mga maliliit na senyales ay lumala, naging araw-araw na pagpapahirap. Ang pagiging tahimik ni Marco ay nauwi sa pagiging balisa. Tuwing umaga, halos ayaw na niyang bumangon. Kapag tinatanong ko, anak, anong problema? May nang-aaway ba sayo? Iiling lang siya at sasabihin, wala po, ma-okay lang po ako. Pero ang mga mata niya ay nagsisinungaling. Nakita ko ang takot at pagod doon. Ang grades niya, na dati puro matataas, ay nagsimula ng bumaba. Nagsimula siyang magpuyat, nagmumuni-muni lang sa kanyang kwarto, hindi na kumikilos. Ang masakit ay nalaman ko mula sa ibang magulang na si Carlo ay kilalang bully na pala sa eskwelahan, mayabang at anak ng maimpluwensyang tao na madalas magbigay ng donasyon sa school. Isang gabi, habang nag-aaral si Marco, nakita kong nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang lapis. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan kong inilagay ang kamay ko sa kanyang balikat. Marco, sabihin mo sa akin, anak. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo kailangang mag-isa. Nandito si Mama para protektahan ka. Sa wakas, bumuhos ang lahat. Nagsimulang umiyak si Marco at ikinuwento niya ang lahat mula sa pagtago sa likod ng kanyang mga kamay. Si Carlo pala ay madalas siyang tuksuhin, tawagin siyang bakla dahil mahilig siya sa art at laging sinisira ang mga gamit niya. Madalas din daw siyang itulak sa hallway, itago ang kanyang gamit at ikalat ang tsismis na amoy mabaho si Marco. Ang pinakamasakit ay kinumbinsi daw ni Carlo ang iba pang mga kaklase na iwasan si Marco, kaya wala na siyang kaibigan sa loob ng klase. Pakiramdam niya nag-iisa siya, parang isang ibong nakakulong. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Hindi ko lubos maisip na ang anak ko ay dumadaan sa ganitong pagpapahirap at tinatago niya sa akin ang sakit. Kinabukasan, agad akong pumunta sa eskwelahan. Direkta akong humarap sa principal, kasama si Miss Garcia. Madam Principal, may malaking problema po sa eskwelahan niyo. Sabi ko, pinipilit kong panatilihing kalmado ang boses ko, kahit na kumukulo ang dugo ko. Si Marco ay binubuli ng isang Carlo at kailangan niyo itong aksyonan kaagad. Ngumiti lang ang principal, ngiting walang laman, parang isang pader na hindi mo kayang gibain. Miss Reyes, alam po namin ang tungkol kay Carlo. Medyo malikot lang talaga yan. Minsan, sadyang sensitive lang ang mga bata. Besides, ang mga magulang ni Carlo ay maimpluwensya. Ayaw po naming magkaroon ng issue. Parang sinasabi niya na dapat ko na lang tanggapin ang sitwasyon dahil mayaman ang kalaban. Idinagdag pa niya, may zero tolerance policy po kami sa away. Kung si Marco ay gaganti, siya ang mapaparusahan. Klaro po iyon. Ang mga salita nila ay parang suntok sa akin, direkta sa puso. Pakiramdam ko, sinisisi pa nila si Marco. Hindi ko na matiis ang kanilang pagkukunwari. Umalis ako sa opisina ng prinsipal na may mabigat na puso at alam kong hindi ako pwedeng basta-bastang magtiwala sa kanila. Kailangan kong gawin ang lahat para protektahan ang anak ko. Kailangan ko ng ebidensya. Habang nagmamaneho pa uwi, isang ideya ang pumasok sa isip ko. May nakita akong maliit na CCTV camera sa online, disguised as a keychain. Ito na lang ang pag-asa ko. Ito na ang huling baraha ko, ang aking sandata. Ang huling baraha na iyon ang nagpabago sa lahat, ang nagpalit ng ikot ng aming mundo. Ilang araw matapos kong ikabit ang maliit na CCTV camera sa bag ni Marco, nangyari ang kinatatakutan ko. Habang nasa trabaho ako, tumawag ang eskwelahan. Nanginginig ang boses ng prinsipal.
Miss Reyes, kailangan niyo pong kunin si Marco ngayon. May malaking away po siyang kinasangkutan. Kailangan na po siyang i-withdraw sa eskwelahan. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na tumatarak sa aking puso. Nagmamadali akong nagpunta sa eskwelahan, kinakabahan at galit. Pagdating ko, naabutan ko si Marco sa guidance counselor's office, nakayuko at halatang umiiyak. May galos pa siya sa pisngi. Ang prinsipal at si Miss Garcia ay naroon din, kasama ang magulang ni Carlo, na mayabang na nakaupo, para bang sila pa ang biktima. Miss Reyes, simula ng prinsipal, ang boses niya ay malamig, ang inyong anak ay nagsimula ng away. Binugbog niya si Carlo ng walang dahilan. May witness po kami. Nakita namin kung paano siya naging agresibo. Kumulo ang dugo ko. Agresibo. Ang anak ko. Napatingin ako kay Marco at umiling siya habang nanginginig. Alam kong nagsisinungaling sila na walang kalaban-laban ang anak ko. Madam Principal, hindi po totoo yan, kalmado kong sabi, pinipilit kong panatilihin ang aking composure, kahit na gustong-gusto kong sumigaw at magwala. Ang anak ko po ay hindi nagsisimula ng away. Mumiti lang ng mapanukso ang ina ni Carlo, tumatawa ng mahina. Klarong-klaro po sa reports ng school. Ang anak niyo ang may problema. Huwag niyo nang idiin ang inyong anak. Lumapit ako kay Marco at hinawakan ko ang kamay niya. Anak, ipinakita ba sa'yo ang CCTV footage ng school? Tanong ko. Nagulat ang prinsipal. Walang CCTV footage, Miss Reyes. Sa hallway lang po ang aming kamera at hindi nakunan ang buong insidente. Huminga ako ng malalim, naghahanda sa aking paghaharap. Ngayon na ang pagkakataon. Nagkakamali po kayo, Madam Principal, sabi ko, habang kinukuha ang aking cellphone. Hindi niyo po alam, pero ang anak ko po ay may sariling CCTV. Isang kaba ang naramdaman ko sa silid. Ang bawat isa ay nakatitig sa akin, naghihintay. Ang biglaang pagbanggit ko ng CCTV ay parang bomba na sumabog sa loob ng opisina. Nagulantang ang lahat. Ang prinsipal ay namutla, ang mga mata niya ay lumaki sa gulat. Si Miss Garcia ay napanganga at ang mga magulang ni Carlo ay nagtinginan, halatang nabigla at nag-aalala. Ano nang sinasabi niyo, Miss Reyes? Tanong ng prinsipal, nanginginig ang boses niya, halos hindi makahinga. Dahan-dahan kong nilabas ang aking cellphone at ikinonekta ito sa projector sa meeting room. Ang bawat galaw ko ay sinundan ng kanilang mga mata. Simple lang po, sabi ko, kalmado, pero mailamig sa bawat salita. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo ang buong katotohanan, ang hindi nyo alam at ang sadyang tinago nyo. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ipinlay ko ang video mula sa kamera na nasa bag ni Marco. Ang video ay malinaw. Kitang-kita si Carlo na sinisikipan si Marco sa isang sulok ng classroom. Narinig ang mga panunukso ni Carlo, tinatawag si Marco ng masasamang salita, tulad ng bakla at duwag. Pagkatapos, nakita kung paano niya sinira ang art project ni Marco na pinaghirapan nitong gawin, punit-punit at hinagis sa sahig. Si Marco, na noon ay napakatahimik, ay sa wakas ay bumalik sa pader, sinubukan lang niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At nang subukan ni Marco na ipagtanggol ang sarili niya mula sa patuloy na pagtulak at paninira ni Carlo, doon nagsimula ang away na sinasabi nila. Sa video, malinaw na si Carlo ang unang sumuntok at si Marco ay nagtangkalang lumayo at ipagtanggol ang sarili niya, walang pagnanais na manakit. Ang pinakamasakit makita ay ang pagpapanggap ng teacher na si Miss Garcia na abala sa ibang bagay, parang may kausap sa telepono, na para bang sinasadya niyang huwag makita ang nangyayari. Ang kamera ay nakuha ang lahat ng iyon, ang kanilang pagpapabaya. Ang mga magulang ni Carlo, na kanina'y puno ng kayabangan at paghamak, ay biglang natahimik, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang ina ni Carlo ay napakagat sa labi, at ang ama ay nakakunot ang noo, hindi makatingin sa amin. Ang prinsipal at si Miss Garcia ay tuluyan ng namutla, ang pawis ay umaagos sa kanilang mga sentido. Nahuli sila sa akto. Ito po ang away na sinasabi nyo, sabi ko, may diin sa bawat salita, ang boses ko ay matatag. Ang anak ko po ay hindi nagsimula. Siya po ang biktima. At ang inyong eskwelahan po, Madam Principal, ay kinonsinti ang lahat. Pinabayaan niyo siya. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang tatay ko, kasama ang kanyang associate.
Kalmado siya, ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat at otoridad sa silid. Ang tatay ko, isang abogado, ay alam na ang lahat dahil sa mga text ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses niya ay malalim at may otoridad. Ako po ang ama ni Miss Reyes at lolo ni Marco. At sa nakikita ko, may malaking kaso tayong kakaharapin dito. Isang kaso ng kapabayaan at paninira ng pangalan. Ang mga sumunod na sandali ay puno ng tensyon, para bang isang eksena sa pelikula na hindi mo kayang i-fast forward. Nang ilabas ko ang buong CCTV footage, naging yelo ang buong silid. Walang makapagsalita. Si Carlos' parents, na kanina'y puno ng galit, ay biglang naging putla, ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang ina ni Carlo ay nagsimulang umiyak at ang ama ay nakayuko, hindi makatingin sa amin. Ang principal at si Miss Garcia ay halatang nanginginig, alam nilang nahuli sila. Ito po ang pruweba na ang anak ko ay biktima, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matatag. Pinatalsik niyo ang anak ko dahil sa isang away na sinimula ng bully na malinaw na nakita sa video na siya pa ang unang nanakit. Hindi lang po ito simpleng away. Ito ay sadyang bullying na hindi niyo inaksyonan at masahol pa, tinakpan niyo. Doon na nagsimulang magsalita ang tatay ko. Ang kanyang boses ay malalim at bawat salita ay may bigat, puno ng pagbabanta. Madam Principal, Miss Garcia, simula niya, ang ginawa ninyo ay hindi lang negligence. Ito ay pagtatago ng katotohanan at pag-aakusa sa isang inosenteng bata. May ebidensya kami na sadyang hinayaan niyo ang pambubuli, at mas masahol pa, sinubukan niyong takpan ito at isisi sa aking apo. Ito po ay may kaakibat na legal na obligasyon. Maaari po kayong maharap sa kasong libel, emotional distress, at pagpapabaya sa tungkulin sa inyong tungkulin bilang tagapamahala ng kapakanan ng mga bata. Nanginginig ang prinsipal, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Pero, Miss Reyes, hindi po namin alam na ganito kalala ang sitwasyon. Ngumiti ang tatay ko, ngiting walang pait pero puno ng karunungan. Alam niyo po, nagreklamo na si Miss Reyes dati. Ang inyong zero tolerance policy ay ginamit laban sa biktima, hindi sa nagkasala. Ang ganitong aksyon ay hindi pwedeng palampasin. Kami po ay handang maghain ng kaso sa korte kung kinakailangan. Doon na bumigay ang prinsipal. Nagsimula siyang mag-alok ng mga solusyon, halos nagmamakaawa. Si Carlo, ayon sa prinsipal, ay agad na patatalsikin sa paaralan. Magbibigay sila ng public apology sa pamilya namin at magpapatupad ng mas mahigpit na anti-bullying policies. Si Miss Garcia, na halatang umiiyak na, ay pinagbabantaan ng disciplinary action at kalauna inag-resign din. Ang mga magulang ni Carlo ay nagmakaawa, humihingi ng tawad habang nakaluhod pa ang ina. Pero ang mga mata nila ay walang pagsisisi, tanging takot. Ang sa akin lang po, sabi ko, ay ang hustisya para sa anak ko. At ang pagtiyak na walang ibang bata ang makakaranas ng ginawa niyo sa kanya. Ang katotohanan, sa wakas, ay nanaig. Ang pangit na sikreto ng paaralan ay nabunyag, at ang pagpapabaya nila ay nabigyan ng liwanag. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala, ngunit puno ng pag-asa. Si Carlo ay agad na pinatalsik sa eskwelahan. Kahit na sinubukan ng mga magulang niya na gamitin ang kanilang impluwensya, hindi nila nagawa dahil sa linaw ng ebidensya mula sa video na ipinakita. Sa huli, pinilit silang maglabas ng formal na sulat ng paghingi ng tawad na ipinaskil pa sa kanilang social media, na kahit alam kong pilit lang, ay sapat na para sa akin. Ang paaralan ay naglabas din ng public apology sa lahat ng magulang at estudyante at nagpatupad ng bagong, mas mahigpit na anti-bullying policy, kasama ang paglalagay ng mas maraming CCTV cameras sa buong campus. Si Madam Principal at si Miss Garcia ay parehong naharap sa internal investigation at kalauna inag-resign, tuluyan ng nawalan ng trabaho. Si Marco, sa simula, ay nanatiling tahimik at traumatized sa loob ng ilang linggo. Pero sa tulong ng school counselor at ng walang sawang pagmamahal at suporta namin ng tatay ko, unti-unti siyang nakabangon. Nakahanap siya ng mga bagong kaibigan sa bagong eskwelahan na nilipatan niya, na mas mapagkalinga at mas ligtas. Nakabalik ang ngiti sa kanyang mukha, at mas masipag na ulit siya sa kanyang sining, mas inspired pa kaysa dati. Ang insidenteng iyon ay nagturo sa amin pareho ng maraming bagay, lalo na ang kahalagahan ng paglaban para sa tama. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitiwala sa sarili at ang paglaban para sa katotohanan.
Bilang isang ina, natutunan ko na walang sinuman ang pwedeng humadlang sa aking pagprotekta sa aking anak. Mahalaga ang pagiging handa at ang pagiging matalino. Hindi ko hinayaang manalo ang kasinungalingan o ang kapabayaan ng mga institusyon. Minsan, ang mga pinakatahimik na tao ang may pinakamalaking alas sa kanilang kamay. At ang karma, hinding-hindi nakakalimot sa mga gumagawa ng masama. Sa huli, ang hustisya ay matatamasa at ang kapayapaan, sa wakas, ay bumalik sa aming tahanan. At ngayon, natutulog si Marco ng mahimbing at alam kong ligtas na siya.